pagbabawal sa pagdadala ng hand carry or ng maleta sa loob ng MRT na pinatupad pa noong 2019. Sinuspindi ng DOTR. Meaning guys, ay pwede pa rin magdala ng hand carry or ng maleta kapag sasakay kayo sa MRT. Hati naman ang komento ng publiko dito. Hand-carried luggage policy ng MRT3 abay sinuspindi daw po. Nagbabalita at nagsaserbisyo si Nico Bagsik. Nico, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo, Robert at Kat. Alam nyo ba na ang pagbabawal sa pagdadala ng malalaking bagahe, ito nga yung 2x2 na mga bagahe at maleta sa MRT3 ay pinatupad mula sa Memorandum Circular number 004 ng Office for Transportation Security noong 2019 pa yan, Robert at Kat. Kaugnay ng balita na pagsuspinde ng DOTR sa polisiya ng MRT sa pagdadala nga nitong malalaking maleta at bagahe sa mga pasahero. Narito ang opinyon at reaksyon ng ilang mga pasahero mismo ng MRT tungkol dyan sa polisiyang yan. May connection na yung trend sa NAIA. So maraming pasahero doon sumasakay pag may flight sila. So okay naman. Siguro yung security lang. Yan lang po. For me siguro hindi, lalo na pagka rush hours kasi nakakadagdag siya sa sikip sa loob ng MRT. So yung place na dapat mahasakyan pa ng tao is nag-aagaw ng mga malalaking mga baggage like yung mga malalaking maleta. Sa akin siguro hindi ako pabor. Sa safety na rin siguro ng mga passengers na rin. Yan lang. Bali hindi po kasi minsan nakakabali sila sa ibang tao na yung natatagalan sila sa pagpila. Ngayon ko sila ng delay. Pabor ako sa pagpapasok ng mga maleta sa mga MRT dahil minsan kasi mabigat So kailangan, at least hindi na kailangan, mas mabilis ang komunikasyon, yung transportation para mailagay yung mga maleta lalo na kung may kasamang matatanda. Yun lang. Hindi. Probably kasi maskip na MRT natin, dadagdag pa yung bagahe. Yan nga, Robert at Kat, pahayagan ng ilan sa mga kaservisyo natin na commuters mismo ng MRT. Nakatanong ko sila dito sa Quezon Avenue Station ng MRT at hati nga ang opinion nila tungkol dyan sa pagdadala ng malalaking maleta at luggage at iba pang mga bagahe sa loob mismo nitong MRT. Sinabi naman ng MRT3 na ng MRT3 General Manager na si Michael Kapati na ire-revisa ito para maging mas madali, maginhawa ang pagbiyahe ng mga commuter at hindi sila maabala sa pagsakay sa nasabing linya ng tren. Balik sa inyo, Robert at Kat. Nico, tatanong lang namin naipaliwanag ba ng MRT kung bakit pinagbawal yung mga maleta, gayong parang 'di ba ang effort ng gobyerno is going seamless yung mga paglipat-lipat sa mga terminal correct at gumagawa pa sila ng mga transportation hubs para hindi lang makonekta sa NAIA pero pati sa PITX. So paano yung mga umuuwi galing probinsya, galing bus, may dalang box na malalaki pag mahal na araw? Paano yun? Yes, Kat at Robert, nung tinignan ko nga itong lumang post ng MRT3 tungkol nga dito kasi pinaalalahanan nila recently itong mga pasahero nga nila yung tungkol nga dito sa pagdadala nitong malalaki na pinagbabawal nga iyan. Ang paliwanag nila doon sa post nila ay kagaya rin nung mga sinabi nitong mga pasahero na hindi pabor sa pagdadala nitong mga malalaking maleta at mga bag sa loob na nakakakuha ng espasyo ng ilang mga pasahero na imbis na pwede pa siyang espasyo para mas maraming pasahero ang makasakay ay nakakaabala nga itong mga maleta. Kaya naman pinagbawal nila yan noong 2019. Pero ayon naman kay DOTR Secretary Vince Quezon, sabi nga niya hindi nga sa pabor dyan sa polisiyang yan dahil nga yung mga pasahero naman na mararami yung dala at mas malaki sa 2x2 feet yung mga bagahe nila ay mahihirapan sa pagsakay nga ng MRT. Kasi unang-una, Nico and partner Kat, public transport yan. Kung public transport yan, i-expect mo na kung ano-ano, anik-anik at malalaki yung mga bit-bit talaga. Lalo ako halimbawa, maghahabol ka sa airport. Ang pinaka-best way dyan, mag-train ka talaga para hindi ka matraffic. Correct. Tapos kung ang mga maleta mo pala malalaki, ay hindi pwede.
iwan po yung maleta nyo, ipa-deliver nyo na lang sa airport, pero ikaw mag-trend ka na lang. Pwede ba? Sa iba, Kat, di ba, ikaw lagi ka namamasyal. Kaliwat ka na ng tour mo. Naglalakihang maleta, ang bitbit mo, 4, 5, ipapasok mo sa trend, di ba? Di ba? Tsaka parang, kung nagagawa ng ibang bansa, bakit hindi? Tsaka, wait lang, di ba kapag kulang yung espasyo, ang solusyon mo, dadagdagan mo yung espasyo, hindi yung babawasan mo yung gagamit ng espasyo. Logical, reasoning. Di ba? Anyway, maganda naman yung binanggit mo, Nico, na pinag-aaralan at mismo nga secretary hindi pabor doon sa policy na to. Baka dapat bigyan talaga ng reconsideration, lalo na doon sa mga bumabiyahe. Di ba? Mahirap yung gano'n. Eh, din yung abangan natin, Robert at Katano, kung paano nga nila i-improve itong polisiya nito sa pagdadala ng mga bagahe at maleta sa loob ng MRT. Pero I think since 2019 ito pinatupad ng Office for Transportation Security, I think nung time na yun siguro, ang consideration nila is because kakaunti nga yung mga bagon ng MRT. Actually, hindi ko alam na may ganito palang patakaran sa MRT simula pa 2019. Dahil nung umuwi ako sa Pilipinas para sa aking bakasyon, kapag pumupunta ako sa norte galing sa amin sa Alabang, Muntinlupa, ay sumasakay ako sa MRT na may daladalang maleta. Dahil ang terminal o babaan namin ay sa 1 Ayala lang. So pumupunta ako sa terminal ng 5-star bus sa Cubao, sakay ng MRT at may daladala akong maleta. Dito naman guys sa Dubai, hindi naman pinababawal ang pagdadala ng maleta sa loob ng metro train. At meron talaga silang lagayan ng mga bagahe sa loob ng metro. Lalo na't konektado ang metro sa Dubai Airport. Al Hail. The next station is Airport Terminal 3. المحطة القادمة هي المطار مبنى رقم 3. The next station is Airport Terminal 3.